So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another full review na naman tayo ng mga budget smartphone today, and this time ang topic natin is Realme Note 60X. Ito na kayang perfect budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. Tara mga J-Vlog, check natin. So another phone review na naman tayo. This time ang tackle nga natin is the Realme Note 60X. So second quarter na po ng 2025 but still available pa naman ito sa market. And syempre kakabili lang natin ito ng March 2025. Nag-decide ako i-purchase yung mga pwede nating best suitable na mga budget smartphones today para ma-recommend sa inyo kung maganda ba or hindi. So yun nga, ang Realme Note 60X ay merong suggested retail price na actually, two variants siya. Meron tayong 3GB64 na merong 4299 and 4GB64 na 4799. So, kung mapapansin nyo, when it comes sa storage, is wala pong pinagkaiba. Same na 64GB, nagkaiba lang sa RAM. Mas mahal lang ang 4GB of RAM ng few hundred pesos. So, syempre, I'll recommend the 4GB64. Syempre, mas malaki ang, mas makakatulong pa yung additional RAM when it comes to multitasking. A few hundred of pesos won't hurt you naman para ma-add yung additional RAM dito sa smartphone na to. So, sad to say, wala pong 120GB na available ang Realme Note 60X. I don't know why. Sana siguro alam na rin ni Realme yan na 64GB is a big no-no, lalo na ngayon, even noong 2024, lalo na ngayon 2025. Pero again, yung mga consumers, no choice. Sa 64GB lang na ino-offer ng Realme Note 60X. Pero itong maganda. Again, the SRP is 4,000 plus. 64GB hindi na perfect fit when it comes, again, sa mga 4,000 pesos ngayon na smartphone. 128GB nang okay na okay. Pero ito maganda balita. Yung 4799 ng 4GB64 ng Realme Note 60X ay makukuha nyo lang ng 3,500 sa online or sa official store ni Realme sa online. So, 64GB is bumabagay na when it comes sa ganyang presyo na 3,000 plus. And again, sobrang mura lang ng Realme Note 60X mga ka-J-Vlog. Maganda rin naman ang offer na chipset ng device na to. So kung interested kayo mag-purchase ng Realme Note 60X, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang. Add to cart nyo na, lalo-lalo na magpo-4 sale. Lalo-lalo na magpo-4 sale, baka makuha nyo pa to ng magandang deal. Kaya i-check nyo na po yung link sa description box. So sa full review natin, titingnan natin kung sulit nga ba ang Realme Note 60X. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang specifications ng Realme Note 60X at kung bakit sulit din naman siya for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Number 1, sa display. Sa display is napakalaki. 6.74 inches. For me, mas gusto ko yung mga smartphone na merong malalaking display. Siyempre, mas na-enjoy ko yung viewing experience. Sino ba naman ang ayaw manood sa merong malaking screen ng device, diba? So, okay yung screen size niya. The resolution is just fine. Very acceptable naman yan, of course, sa kanyang price range sa 3,000 to 4,000 pesos na HD plus 720p resolution. Magandang balita is naka 90Hz screen refresh rate din itong device na to. So, smoother animation for a price na 3,000 to 4,000 pesos is a big help when it comes ito sa device na to. Sad to say, is a notch display. Again, when it comes sa ganitong presyo, nakikita rin naman natin karamihan is notch display. Tulad na sinabi ko sa mga ibang video ko, kung wala namang cost, gawing bilog na talaga yan, sana ginawa nyo ng bilog para naman hindi rin nakakairita sa mga ibang consumers. Kasi iba is ayaw yung notch kasi naiirita sila pag ginagamit nila. Kasi para may lubog eh. Bilugin nyo na lang para naman din mas okay, di ba? And the modern design ng mga screens ngayon is punch hole na. Next, operating system, since ito ay na-release, I think, last year, December 2024, is naka Android 14 po to with Realme UI. So, I don't know kung mayroon tong possibility na ma-update to sa Android 15, malay natin. So, when it comes sa Android 14, syempre is okay pa rin naman yan. Last year lang naman yan. So, Android 14 siya. Next sa chipset, ito yung isang advantage ng Realme Note 60X sa mga ibang price niya na smartphone na 3,000 to 4,000 pesos. Unisoc Tiger T612. So, yung chipset na yan is napakaganda when it comes sa ganitong presyo ng device. Biruin mo 3,000 to 4,000 pesos ay nakakapag-handle ng games. Nag-game test na natin itong Realme Note 60X. Surprisingly, na-handle niya lahat ng mga game test natin like ML, COD, Farlight 84, at Honor of Kings. Playable naman po dito sa device na to. So, maganda rin naman maglaro sa Realme Note 60X mga ka-J-Vlog. Mabibitin lang talaga kayo sa storage. Yun lang nakakalungkot na part talaga dito sa smartphone na to is hindi enough yung kanyang storage, lalo-lalo na pag gagamitin nyo for gaming. Sayang eh. Biruin mo kahit naman sana yung 128GB, 4,000 pesos, kakagatin yan ng mga consumers kasi maganda yung chipset nito. So, 64GB, I think
makakapaglagay kayo ng 1 to 2 games, depende sa storage. Siguro ML. Tapos hindi naka-download yung resources ng COD, tapos may mga iba kayong files, okay naman siguro yon. Pero performance-wise, maganda naman na ma-offer ng Realme Note 60X. Next sa camera. Camera is medyo nakaka-disappoint. Hindi ko nagustuhan yung camera quality nitong smartphone na to. Even the front-facing camera is sobrang low quality. Even the video So, expect nyo when it comes sa camera, fair lang ang mabibigay ng quality ng Realme Note 60X. Hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun kapangit, pero hindi rin siya ganun kaganda. Nag-gets yung point doon. Parang, ayun, nasa fair nga or average yung kanyang quality. Next naman mga ka-J-Vlog sa battery. The battery is 5,000 mAh battery capacity. Good news yan, malaki, makunat. Pero the downside is 10 watts lang ang Realme Note 60X. Wala pang kasamang charger out of the box. So wala po. Grabe, nakaka-disappoint. Wala ka nang charger, slow charging pa. Even kahit saksakan nyo to ng fast charging na mga brick, hindi po gagana yan. Kasi hanggang 10 watts lang po ang sagad. Sayang naman ng full potential ng USB Type-C. Kasi syempre yung USB Type-C is naka-design yan for faster data transfer and fast charging. Siguro ang purpose na lang ng Type-C nitong device na to is reversible lang siya. Yun lang, wala nang iba. Kasi kung matatrack niyo naman yung mga older generation ng smartphones na merong micro USB port, 10 watts din yan, mabagal mag-charge. So dito sa Realme Note 60X, since mabagal siya mag-charge, the main purpose of the USB Type-C nitong device na to is reversible lang. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa design and build quality nitong device na to. So maganda naman yung design overall ng Realme Note 60X, minimalist, and magandang color variation, lalo na tong wilderness green. Ang maganda rin dito sa smartphone na to, kahit na 3 to 4,000 pesos is meron siyang water protection. So meron siyang IP54 water, meron siyang IP54 splash resistant. So splash resistant lang to. So splash resistant lang to mga ka-J-Vlog. Huwag kayong maniniwala sa mga marketing getup ng mga ibang content creator diyan na nilulublob sa tubig to. Hindi po advisable ilublob sa tubig ang mga merong ingress protection 54. Again, kaya nga tinatawag yan na splash resistant lang ng mga ibang sites or ng mga ibang company sinasabi splash resistant. Pero ibang company sinasabi water resistant. Iba kasi meaning ng water resistant Yung water resistant, nalublob sa tubig. Pwede malublob sa tubig with certain time and certain deep. Waterproof, yun talaga yung pang matagalang pwedeng masubmerge sa tubig. Pero when it comes sa splash resistant, pwede yan mga talsik-talsik ng tubig. Ganyan lang mga J-Vlog ang pwede dito sa Realme Note 60X. So yun po yung ating yun lang po yung mga nagustuhan ko dito sa device na to. Sulit naman sa kanyang presyo and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko kung nagde-decide kayo bumili ng Realme Note 60X. Design at build quality ng Realme Note 60X. So makikita nyo, matte finish itong device na to. Napakaganda, very minimalist siya, pero yung color niya is very aesthetic. So ito yung tinatawag nilang wilderness green. Ayan, napakaganda Design wise is kumbaga kamukha niya rin naman yung mga previous Realme Note series like the Realme Note 50 and Realme Note 60. Pero panigurado when it comes sa color, marami magkagusto rin dito sa device na to. Meron siyang dual rear camera setup. Ayan. And dito matte siya, pero sa bandang taas is glossy finish siya. Hindi naman siya sobrang glossy, pero pag tinignan nyo na malapitan is para magkaiba sila ng tone. Matte finish yung frame, very slim. Ayan. Lightweight din itong wag mo nang galaw. Lightweight din itong Realme Note 60X. So sa right side, explore natin siya. Nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C at yung speaker grills. So sad to say, single speaker lang itong Realme Note 60X. At ang nakakalungkot din dito is wala po siyang screen protector pag binili nyo. So bibili kayo matik agad-agad ng tempered glass or screen protector dito sa Realme Note 60X. So napakalaki ng display. Notch display din itong smartphone na to. Ayan.
So yun, video sample, rear camera of the Realme Note 60X. So pinamax na resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So wala siyang support sa any 60 fps na shooting. Ayan, oh, di ba, posing pa si Pre. Pre, kamusta ka na? Ayos lang, pre. Pwede ka ba ma-interview? Ano yun? Ay, alam ko na tatanong. So dito kami sa MOA, video sample, front facing camera of the Realme Note 60X. Pinakamax na resolution is sad to say HD 720p. Wala siyang support sa HD, Full HD plus 1080p. Ayan. So medyo poor yung quality no sample ng front facing camera ng Realme Note 60X. Hindi ko siya type for a price tag na even 4K. Mababa yung niya, support. Kasi usually mga iba is Full HD 1080p na support. So next naman mga J-Vlog, explore natin yung camera app ng Realme Note 60X. So dito tayo sa photo mode niya. Ayan. So meron tayong flash. HDR, beautification sa rear, available din dito sa device na to. Meron tayong mga iba't ibang filters na pwede magamit. And yung settings. Sa settings, storage location. Pwede rin natin on yung watermark. Yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Image quality, aspect ratio, at marami pang iba. When it comes sa video, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. Ayan. So wala siyang support sa any 60 fps dito sa Realme Note 60X. Meron din siyang night mode for low light shot. When it comes sa front-facing camera ng video, itong pinakamalungkot lang dito sa smartphone na to is hanggang HD 720p lang ang kanyang resolution. So wala po siyang support sa Full HD 1080p. Sa ganitong price, I think dapat meron na. Kasi yung mga ibang competitors niya meron na rin eh. So low quality yung video niya sa front. And nakikita rin natin sa quality, medyo hindi kaganda-ganda yung quality ng video netong smartphone na to. Mababa rin ang megapixel ng rear at front-facing camera niya. Meron tayong portrait mode for background blur, panorama for wider shot, and ito yung more niya. Meron tayong scan QR code na syempre napaka-importante rin sa atin yan. Pro mode and time-lapse. Sa front-facing camera naman, meron tayong beautification dito. Syempre malaking tulong din yung beautification sa mga sa mga consumers. Yan yung pinaka-importante sa front-facing camera. And wala tayong panorama sa front. So yun lang, very basic lang naman. When it comes sa night mode, sad to say hindi rin available sa front-facing camera netong Realme Note 60X. So yun mga J-Vlog, very basic lang naman ang features na pwede natin magamit dito sa camera ng Realme Note 60X. Next naman, biometrics test tayo dito sa device na to. So try natin yung kanyang fingerprint scanner. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman siya. Next is face unlock. Face unlock, ayan, mabilis din naman dito sa Realme Note 60X. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung sulit nga bang i-purchase ang Realme Note 60X. So yun mga ka-J, so when it comes sa kanyang presyo, definitely sulit naman itong device na to. Sa mga nakukulangan sa 64GB, I know sobrang kulang ng 64GB. Pero parating nyo rin tatandaan yung presyo kung magkano nyo siya nabili. Brand new na Realme Note 60X, 4GB 64 sa 3.5 na halaga, sobrang sulit yan. Although wala siyang charger, so kung may charger kayo, yun na lang gamitin nyo. Kahit naman may charge, kahit gamitan nyo ito ng fast charger, quick reminder lang, hindi po gagana. Slow charging pa rin siya dahil 10 watts lang siya. So overall specs niya, okay naman. Lalo-lalo na yung chipset niya. As long as yung smartphone hindi mabagal, okay yan sa akin. Maganda yung chipset niya. When it comes sa ganitong presyo, biruin mo ang GPU niya is Mali G57. Nag-game test ko na rin itong Realme Note 60X. Nagulat din ako sa performance niya. Maganda rin naman po ang mapoprovide ng smartphone na to. 4GB I think is enough naman when it comes sa ganitong presyo ng smartphone. Kaya expect nyo na karamihan talaga na mabibili nyo smartphone sa ganitong price range is 4GB of RAM. May nakikita ako mga budget smartphone na sinasabi sa ganitong presyo is 8GB of RAM. Huwag kayo maniniwala dyan. Again, pag bibili kayo ng smartphone, always look for the physical RAM, not the extended RAM. Ang physical RAM, yan po yung mismong nasa loob or physical hardware ng device nyo. So, extended RAM, umugot lang naman dyan doon sa mismong storage nyo. Pero ang pinaka-main pa rin titignan nyo is yung physical RAM itself. So, kung interested kayo sa Realme Note 60X, huwag na kayo magdalawang isip pa mga J-Vlog.
Sulit na sulit din naman itong device na to. Sulit na sulit naman itong device na to. I-click nyo na yung, i-check nyo na po yung link sa description box. Add to cart nyo na to mga J-Vlog, lalo na 4 for sale. Makukuha nyo pa ng mas mura.